isa po sa mga mahalagang paksa na itinuturo ng religyong Islam, yung tinatawag na pagkilala sa tunay na Panginoon. Sapagkat tayo bilang isang tao na namumuhay dito sa mundo, kailangan nating makilala kung sino talaga yung Diyos na lumikha sa ating lahat. Siyempre, Kristiyano man o Muslim, parehong paniniwala na isa lang talaga ang Panginoon. Ngunit nagkaiba lang sa sino yung isa na yun. Sapagkat bilang tao, kailangan mo talagang makilala bago mo lisanin ang mundo na ito kung sino yung tunay na Panginoon na lumikha sa mga langit, lumikha sa lupa, lumikha sa mga tao, sa mga hayop, sa ating lahat. Sapagkat siya yung Panginoon na magpapasok sa atin sa paraiso, doon sa kabilang buhay. Kung tayo ay sumamba sa Kanya, at siya din yung Panginoon na magpapasok sa atin sa impyerno, sa kabilang buhay, kung hindi tayo sumamba sa Kanya at gumawa tayo ng kasamaan. Sa Islam, pinaniniwalaan na ang Panginoon na lumikha sa lahat, ang pangalan niya ay Allah. Allah, ibig sabihin ang Panginoon. Ang Allah, nilikha niya ang langit at lupa at ang nilalaman nito sa loob ng 6 na araw, at pagkatapos ni minsan na hindi siya napagod. Ang Panginoon ay malakas, kailangan hindi siya napapagod. Yung itinuro sa Biblia, sa pagkatakway, dati din Kristiyano, Katoliko, nagsabilang kami dyan sa katedral dati, ang tinuro sa Biblia na pagkatapos likhain ng Panginoon ang mundo, ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw, pag 7 araw siya ay nagpahinga. Hindi po, sa Islam, ang Allah kailanman ay hindi napapagod, siya po ay malakas. Yung tinawag na Allahu Akbar, ang Allah ay napakadakila, napakalakas, napakalaki. So hindi kailanman siya nagpahinga. At pagkatapos na likhain ng 6 na araw. So, ang Allah, upang kanyang may sakatuparan na ang mga tao kanyang likhain ay sambahin siya, sapagkat yun yung pinakadahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Nagpadala siya ng mga sugo sa iba't ibang lugar at iba't ibang panahon para ipakilala sa mga tao na siya si Allah, siya ang lumikha sa lahat, siya ang sambahin. Sapagkat ang mga tao, hindi nila kilala kung sino yung Diyos na lumikha sa Kanya, kaya yung iba, gumagawa sila ng kanilang sariling Diyos. Gumagawa sila ng repulto, yung iba sumasamba sa apoy, sumasamba sa bato, sumasamba sa kahit ano na lang. Sapagkat hindi nila kilala kung sino yung tunay na Panginoon na lumikha sa langit at lupa. Kaya ang Allah, para makilala siya ng mga tao, nagpadala siya ng iba't ibang mga propeta sa lupa. Tulad nila Propeta Adan. Si Adan, siya yung unang tao na nilikha ng Panginoon. At siya din na isang propeta. Ibig sabihin ng propeta, sugo ng Panginoon. So mismo ang Allah mismo ang nagsabi na ito ay sugo ko. So si Adan, pagkatapos ni Adan ay si Noah, ganoon din si Abraham, si Moises, si David, si Solomon, si Zacharias, si Yahya, at ganoon din si Jesus na anak ni Birheng Maria. Siya ay propeta na isinugo ng Allah sa lupa para ipasabi sa mga angkan ni Israel, sa mga anak ni Israel, na sambahin ng Allah siya ang inyong Diyos. At ito ay nabanggit din sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia nabanggit din na nung si Jesus ay nakatayo sa harapan ng mga angkan ni Israel, siya ay nagsabi, at ito ang buhay na walang hanggan. Ito ay nabanggit sa New Testament sa John 17 verse 3. Siya ay nagsabi si Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay kikilalanin nilang nag-iisang Diyos. Si Jesus nagsabi, itinuro niya ang kanyang hinuturo sa taas, at siya ay nagsabi, ikaw, meron siya itinuro na Diyos sa taas, ikaw ay kikilalanin nilang nag-iisang Diyos, at ako si Jesucristo na iyong isinugo. So malinaw na si Jesus ay isinugo ng Allah sa lupa upang ipasabi sa mga tao na sambahin ng Allah. So ano yung ebidensya na Allah yung tinutukoy ni Diyos na Jesus? Ito ay nabanggit sa Quran, sa chapter Maryam, surah Maryam, verse 36, kanyang sinabi, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim. Sa malapit na kahulugan sinabi ni Jesus, tunay na si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, siya ang inyong sambahin, ito ang matuwid na landas. So, yung paniniwala, mga kapatid, na sinasabi nila na ang Diyos sa mga Kristiyano at sa mga Muslim ay isa lang, hindi po yun, magkaiba po yun, sapagkat mga po Kristiyano, siyempre ang pinaniwalaan si Jesus ay Diyos. Pero nga po yung naging Muslim na, ang pinaniwalaan si Allah ang Panginoon, at si Jesus, hindi siya si Allah, sapagkat si Jesus ay isinugo siya ng Allah kabilang sa mga propeta sa lupa upang ipasabi sa mga tao na ang Allah lamang ang sambahin. At itong paniniwala rito, mga mahal namin mga tagapakinig, na
Ang paniniwala na ito ay magpapawalang saysay sa paniniwala ng ibang mga tao na sinasabi nila na hindi importante ang relihiyon. Maniwala ka lang na mayroong Diyos, gumawa ka ng kabutihan, ligtas ka na. Huwag ka lang sumali pa sa mga debate ng mga relihiyon. Huwag na. Maniwala ka lang na mayroong Diyos at gumawa ka ng kabutihan, ligtas ka na. Hindi importante ang relihiyon. Yung po paniniwala na yun o kasabihan na yun ay lumalabas sa tao na hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng relihiyon. Bakit? Kasi kapag ikaw na tao naniniwala na mayroong Diyos na dapat mong sambahin, yun na isang relihiyon. Yun na isang relihiyon. Kapag ang isang tao walang pinaniniwala na Diyos, wala siyang relihiyon, atheist siya, atheist. Tulad ng mga pagano na sumasamba sa mga rekulto, atheist. Pero kung ikaw ay maniniwala na mayroong Diyos, yan ay tinatawag na relihiyon. Ngayon ang tanong, yun bang pinaniniwalaan mo na Diyos ay totoong Diyos, tama na Diyos? Ngayon, kailangan kong i-research kung paano tayo dito sa mundo, habang nabubuhay tayo sa mundo, lahat ng bagay ay talagang kinukumpirma natin kung totoo ba yan o hindi. Kahit sa mga maliit na bagay lang, bago tayo mag-desisyon, kinukumpirma natin, totoo ba yan o hindi. Ngayon, ito yung pinakamalaking bagay na dapat kumpirmahin. Yung Diyos na sinasamba mo, siya ba talaga yung Diyos na lumikha sa langit at lupa? Yung Diyos na sinasamba mo, siya ba talaga yung Diyos na lumikha sa iyo? Yung Diyos na sinasamba mo, siya ba talaga yung Diyos na magpapaligtas sa iyo sa araw ng hukom? Kung siya, manatili ka sa Kanya. Kung hindi, humanap ka ng iba na yung tunay na Diyos na lumikha sa iyo. Kaya, sa Islam, itinuturo na kapag ikaw ay kumilala sa isang Diyos na ang pangalan niya ay Allah, siya lang ang iyong sambahin. Hindi ka pwedeng sumamba sa iba. Kasi walang karapatang sambahin ng iba. Hindi tulad sa iba na halimbawa, nung ako ay sa akin ng experience, nung ako ay Katoliko, pinaniwalaan, tinuturo sa amin ng mga pari, nung ako ay nagseminar sa Catholic Defender dati, hindi pa Muslim. Pinaniwala na si Jesus ang Diyos, pero pagpasok mo sa simbahan dyan sa katedral, ang daming libulto na dapat mong hawakan, halikan, ang daming libulto. Nasaan na yung essence na isa lang yung Diyos na dapat sambahin? Sa Islam, kapag sinabing ang Allah ay isa lang, ang Diyos ay isa lang talaga. Hindi ka pwedeng sumamba sa iba. At ang paniniwala na yan, na ang Allah, siya yung Diyos na nag-isa na dapat sambahin, yan yung paniniwala na makapagliligtas sa iyo, sabayan mo ng paggawa ng kabutihan. Sabayan mo ng paggawa ng kabutihan. Kasi wala rin sa isay. Kung sasambahin mo ang Allah, pero ikaw gumagawa ng kasamaan, ikaw ay kandidato din sa impyerno. Kaya sinabi ng Allah sa Quran, innal ladhina amanu wa 'amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada. Ito ay nasa Quran. Ang ibig sabihin sa wikang Tagalog, tunay na ang mga taong naniniwala sa tunay na Panginoon at gumawa ng kabutihan, makapasa kanila ang tahanan sa paraiso na sila'y maninirahan doon magpakailanman. La yaguna anna hiwala, at kailangan ay hindi sila maghanap pa ng ibang tirahan sapagkat matatamasan nila doon ang napaka-the-best, napakaganda at napakadakila na gantimpala na ibinigay ng Panginoon sa kanila sa kanilang pagsamba nila sa tunay na Panginoon at pagtakwil sa pagsamba sa mga Panginoon na hindi Panginoon at paggawa nila ng kabutihan. Yun po ang isa sa mga paksa na itinuturo ng Islam at alhamdulillah na bigyan po ako ng oras at pagkakataon na may paibahagi po sa inyo at dalangin po kay Allah na naway mabuksan niya ang ating mga isip at dalangin po kay Allah na gawin niya tayo kabilang sa mga tao na magtagumpay dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Hindi ba lamang wa aking kawana alhamdulillah rabbil alamin. At sa muli mga mahigit namin na pulisan, magandang umaga sa inyo lahat. Salamat.